Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na nakikinig at sumusubaybay. Ito ang aming station, ito ang EGMI Online Music Radio. At sa gabi ito, sa umaga ito, hapon ito, ay ako po muna ang inyong kasama sa araw na ito. Ang partner na si Prox Merwin ay makakasama po natin siya sa susunod pong mga topics. At ito po ang inyong lingkod, si Prox Bench naman po. At welcome po ang bawat isa sa makapanood at makinig ng aming pong stasyon ito. At ito'y aming po lagi po naming ginagawa na patuloy na sa aming pong paggawang ito ay nabibigyan po namin kayo ng inspirasyon o yung mga advice na maaaring mapulot ninyo at maging yung po mga testimony ng mga taong pong aming pong kinakausap. May ni-interview yung mga taong yun na nais naman po talaga nilang mag-share ng kanilang pong buhay. Na sila ay open sa lahat ng kanilang pong nangyari sa kanilang buhay. Yun. At mostly po ay kalimitan po nakakausap po namin ay related din po sa music. Mga musician, mga awit, hindi man ay may mga hilig din sa mga pag-awit o pagkanta. At napakasarap po na lagi po tayo nagkakaroon ng ganito, ng pag-uusap. Pagamat kayo po ay nariyan sa harapan ng kamerang ito, ay kami naman po ay maging ang inyong lingkod ay nandun po yung kaligayahan ng aking pong nararamdaman. Sapagkat sa pamagitan po ito ay I believe ay nakakatulong kami sa inyo, sa mga nakikinig na patuloy na nakakaunawa sa mga buhay ng mga nagpapanood. Ngayon ay ito po ay para po sa topic ng respeto. Wow! Ang respeto po na sinasabi ay talagang napakahalaga. No? At ito po ay napaka sarap pakinggan kung ikaw ay nire-respeto at ikaw ay rumoy-respeto. And ito po yung minsan po naging trending sa ating social media, yung respeto. At hindi na po babanggitin paano po yung nangyari yun. But I know na lahat naman po ay update sa mga nangyari ganung salitang respeto. Now, respeto nga daw ito talagang ginagamit para sa isang tao na karespeto. Wow! Sa totoo naman, kung ang taong yun ay karespeto, ay dapat talaga natin i-respeto siya. Pero minsan, ganito, mga kaprox, ay yung iba ay talagang parang sinasabi nila na kaya naman bilihin yung respeto. No? Sabi ng iba, but ako, sabi nila, gito, paano? E di, mamahagi ka ng mga tulong o mga pinansyal na pwede mo maibigay para respetuhan. So, yung iba ginagamit yung pera, hindi natin, diretso ang salita, but ano yung magiging epekto? After nyo na magbigay ka at respeto ka, ano yung magiging kasunod? Diba, ang mangyari doon is parang dumaan lang dahil nagbigay ka. Nirespeto ka dahil nagbibigay ka. Paano kung hindi ka nagbibigay? Paano wala kang kakayanang magbigay? Kailangan, paano yun? So, nandun pa ba yung respeto na nais mo, na maramdaman o makita? Diba minsan nakakalungkot, hindi, diba? Minsan kasi ganun ang tao na pag tayo ay
tayo ay namamahagi o nagbibigay, parang ine-expect mo na irerespeto ka ng tao. Pero hindi naman po lahat ay ganun po ang pag-uugali. Pero mostly po, mga Pilipino ay magalang at may respeto. Kaya hanga po ako sa mga ating pong mga kababayan natin, mga Pilipino, na siyang kahit sa ibang mapasama sila sa ibang lahi, ay nandun ang respeto. May respeto nila yung mga ibang lahi. So, salamat dahil ako Pilipino. So, I'm proud Pilipino. O na talagang nandun po yung respeto ng bawat isa. Sa ipasok po natin sa music, music ministry. Di ba meron tayo na sinasabi ng mga leaders. Meron sinasabi natin na leader ng band, leader ng music, o chairman, mga ganun ang mga tawag. But meron pa yung pinakamataas, yung director o directress. Yan. Pero bakit po sila nilalagay doon? Para ano? Para iposte? Para sabihin lang na merong irerespetong tao? Hindi po. Ginawa yun ng ating Panginoon upang yung mga tao na pinili ay may sundan, merong makitang ihemplo, yung para sundan yung kanyang tamang ginagawa. So doon, habang ginagawa ng leader yun o leaders, ay nagkakaroon po siya ang mga membro sa kanya ng respeto. No? Mahirap din kasi naman kung wala kay tatay leader na pare-pares kayong level, no? But minsan naman minsan ayaw magpatawag ng leaders yung iba. Parang mas gusto pa nila yung level lang nila o parehas lang sa mga kasama nila. But okay lang po yun. But sabi nga, may tinatalaga sa loob ng simbahan upang tumayo at upang siya ay sundan sa tama niyang gagawin o mga desisyon. So, doon pumapasok yung respeto ng bawat mga miyembro ng music. Minsan nakakalungkot mga kaprok dahil meron na nga leader, pero minsan yung respeto nawawala. Kasi minsan iisip ng iba na mas marunong ako dyan, mas may alam ako dyan, mas nauna ako sa kanya, tapos ngayon leader na siya. Diba? May mga ganon, mga kaproks. Nakakalungkot yung ganung mga estilo, no, na nangyari sa loob ng music ministry. At minsan pa rin po, minsan din naman yung mga pastor natin, huwag naman magalit yung mga pastor natin, pero di naman po lahat, no? Di naman po lahat. Ay minsan nababypass natin yung mga leaders ng music. Paano? Kasi minsan yung mga pastor natin, siyempre ang layunin ng pastor is makaakay. Layunin ng pastor is akayin yung mga tao na nasa labas at ipasok sa ministeryo ng simbahan. But minsan ay mas marami kasi, I think na mas marami talagang mas gusto pumasok sa music. Dangan nga lang, mayroong ganito mga kaproks, no? Minsan nalalampasan niya yung authority ng leaders o leader o music band o ano man yan o director, at ang ginagawa ay pinapasok na lang ng parang ipinush na lang or inambush na pinasok na lang na gano'n. So walang process, walang proseso. So ang nangyari is na nalalampasan o nababypassan yung leader. So yung leaders naman, yung mga leader ay siyempre nakakaano naman yun sa damdamin nila, di ba? Na para bang tipong na, bakit mo pa ako ginawang leader? Bakit mo ako ginawang tagapanguna? Pero kung ikaw naman ang isang be-break o babali sa binigay mo sa aking authority. No, mga kaproks. Kaya minsan mga kaproks ay nangyayari po talaga sa isang simbahan. Kasi yung iba kasi ay hindi nila, ayaw nilang pumasok sa isang yung kasi I believe na lahat naman po ng churches dito sa mundong ito, mundo na po lahat na ay may mga rules and regulation. Pero dapat po natin matandaan na habang tayo pumapasok sa rules and regulation,
doon tinetest ang ating pong obedience. Yung pagsunod at maging yung patient din natin na gustong-gusto ko nang tumugtog, gustong-gusto ko nang kumanta, pero hindi mo magawa. Dahil nasa proseso ka. No, yun ang ayaw minsan ng iba. Yun ang ayaw gawin ng iba. Yung gusto nila, shortcut na. Kaya minsan sumushortcut nila doon sa mga pastors, sa mga mas medyo, alam mo na medyo merong katungkulan sa loob ng simbahan. Actually, lahat itong sinasabi ko to ay in general po to ha. Wala pa ako tinutukoy sa bawat isa. At gusto ko lang mamulat ang isipan ng lahat, hindi lang mga pastor, kundi yung mga iba rin na walang favor, walang palakasan, walang dapat na sabihin na ito ipasok mo dahil ito ang marunong, ito magaling tumugtog, ito magaling kumanta. Wala po dapat ito. No. Dapat fair. Dapat pantay-pantay tayo. Kung saan ka nagsimula, kung saan nagsimula ka, dapat yung susunod sa iyo, ganun din. Susundan ka lang. Kaya nga nagkakaroon ng promotion na napopromote yung mga ibang miyembro na minsan pagka yung isang kapatid na si music ay nawala, ay merong umaangat. Dahil nakikita sa kanya yung ginagawa ng umangat. Nawala. So, nasusundan niya kung saan ngayon ang gagawin leader. Pero kung gagawin natin, i-break po natin yung mga rules na meron tayo sa simbahan, especially mga nasa mga matataas ng ministry, ay hindi po tama yon mga kaproks. No. Huwag po natin gawin yon sa loob ng ating simbahan sapagkat yung po naging pundasyon ay marami po sa atin ang mawawala. At ang iba ay maaring manawa na, maaring iba ay lumipat ng iba, maaring ang iba naman ay magsentimiento. Ano nyo, isipin, lagi na lang. Ba't ganun? Bakit siya ganun? Di ba? Magkakaroon ng question mark ang ministry. So, dahil nga sabi nga natin ay yung respeto ay dapat nire-respeto talaga. Iginagalang. No. Kaya dapat tayo po ay habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon ay magkaroon tayo ng bawat respeto sa bawat isa. Either na ikaw naman ay leader, irespeto mo naman yung nasa baba mo. No. Pakinggan mo kung meron siyang mga suggestion o may mga comments siya na gustong i-angat o ipagandahin pa sa ministry, pakinggan mo. Huwag mong i-block, huwag mong harangin. Pakinggan mo at pag-aralan. Doon makikita na isang leader na ikaw ay karapat-dapat na i-respeto. No. So, hindi po pwede rito yung sa ministry na ako nauna, handa na ako dahil ako senior, kaya respeto niyo ako. Of course, sino ba naman dapat i-respeto sa katagal mo nang naglilingkod sa Panginoon. Pero minsan ba, naisip mo rin ba na nirespeto mo ang leaders mo? Diba? Alam ko maraming mag-react dito, pero ako po ay symbol rin po ng isang dapat irespeto. Kasi kung irerespeto mo, unahin mo muna, ito, maging ano lang tayo. Open na lang tayo sa bawat isa na mga kaproks. Respeto mo muna sarili mo. Kung marunong ka ng respeto sa sarili mo, kaya mong respeto yung mga nasa baba o ng mga nasa paligid mo. Okay? Respeto mo muna sarili mo. Paano? Baka ikaw mismo sarili mo, alam mong may mali ka, pero ipagdidiinan mo o talagang tutulakan mo na irespeto yung desisyon mo. Pero mali. Paano mo masasabing sa sarili na may respeto ka? Diba? Ibang usapan na yun, pride na yun. ibang topic na po yun. Pero ang sinasabi ko po rito, mga kaproks, ay palawakin natin ang ating pong isip at ang ating puso. Ang respeto po ay nanggagaling po yan sa ating pong kalaliman ng ating pong puso.
sinasabi ng ating meeting. Now, at siyempre, of course, dapat mayroong kang pagmamahal sa kapwa mo, especially sa ating Panginoon, siyempre, si Lord. Pero dapat mayroong kang may ginagawa ka kung bakit ka nire-respeto ng mga nasa paligid mo. Dahil nung panahon na kami po ay nagsisimula sa music ministry, ay ako personal ko talaga na-experience na naka-experience ako na parang hindi pinakikinggan yung aking pong mga sinasuggest. Dahil ang sabi nila ay bago lang ako, bakit ka pakikinggan? So dapat pakinggan yung mga nasa una na, yung mga nauna sa akin. Well, sabi ko nga ay nire-respeto pa rin sila. No. So akin lang pong ipaparating sa inyo na kahit po tayo ay tinalaga bilang isang pastors o mga matataas na ministry sa ating pong simbahan, ay wag po nating gawing parang poste lang yung mga leaders po natin. Wag naman po ganun. At bigay po natin sa kanila ang kanilang mga desisyon. At kung may mali sa kanila, saka lang po tayo pumasok. Saka natin sabihin sa kanila na parang kailangan nating aralin o kailangan nating pag-usapan yung gusto mong iparating sa mga miyembro. Hindi mo dapat i-bypass ang leaders. No, tandaan po natin yan. Dahil nag-i-effort din po sila at sinasabi nila kapag sila nagmi-meeting, hindi naman po ang mga matataas na ministry ang humaharap sa music Hindi yung leader na yan. Sila, yung mukha nila, sila ang lagi nakaharap. No. Akin lang pong masasabi ay bigay lang po yan. Okay, tama naman po ang ginagawa ng ating mga pastors, mga matataas na mga ministry, ay praise God. Dahil tama ang kanila pong binibigay na advice para sa mga leaders. Yan. Ito, meron akong bibigay na verse. Ito po ay matatagpuan sa Kawikaan, verse 9 and 10. Sabi rito, ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Yun. Yung verse na po yun ay galing po sa Kawikaan 9:10. Yun. Masarap ng pakinggan na dapat din po talaga na kapag kung nirerespeto mo at ginagalang mo yung nasa paligid mo o yung mga taong laging nakakausap o nakakasama, ay isang paggalang na rin po yun na gaya ng paggalang mo sa ating Panginoon. Gusto natin kalilimutan yun hindi po lahat ng bagay dito sa mundong ito ay patuloy na bypassin natin yung mga tao na nirerespeto ng mga tao. At ikaw naman ay irespeto mo rin sila. At para irespeto ka rin. Ayan. So, napakasarap pag-usapan ang about po sa pagre-respeto. At tunay nga na talagang ang Diyos po ang siyang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating puso upang tayo maglingkod sa Diyos. At kung meron naman sa inyo na parang pakiramdam nyo ay parang hindi kayo nare-respeto, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Lahat naman po kaya niyang baguhin o i-twist ang kanyang anuman. Yung mga bagay na hinihingi mo sa Kanya ay dapat ay nandun yung sincere na hindi yung paghingi lang na humihingi ka lang na parang irespeto ka lang. Kundi nirerespeto ka para doon sa gusto mong gawing magandang layunin mo para sa music or sa paligid mo sa ministry. Na, handaan po natin yan mga kaproks. At wala namang magsasabi rito sa atin na perfecto sa ating pong ministry. Lahat po talaga dyan ay meron po talagang lilitaw na problema or asaway. Natural na po yun mga kaproks. At ang atin lang bilang mga leaders
ay maging matatag tayo. At kung merong napapansin kayo na kailangan baguhin, ay kausapin nyo yung mga miyembro nyo sa music. At huwag niyo pong pabayaan na hayaan mo sila na ganda lang. Dahil kapag hinayaan mo sila yung gano'n, yung respeto na sinasabi ay mawawala na po. Sabi nga rito, no, ito ang aking quote for today. Alam nyo, wala na ang quote for today, ha? Ito po. Ito, sabi, respeto. Yan ang dapat na huwag mong kalimutan sa buhay mo. Na kahit ano o sino ka pa, at lagi mong tatandaan na nagsisimula ito sa mismong sarili mo. Para respetuhin ka din ng kapwa mo. Respetuhin mo muna sa sarili mo para respetuhin ka ng iyong kapwa o ng ating kapwa. Ayan. So, salamat po sa maiksing pagpapaliwanag sa ating pong topic na to ng respeto. At next, sa susunod po ay makakasama na po natin si Prox Merwin. At ako'y nagagalak sapagkat talagang nagtutuloy-tuloy ang aming pong programang ito. At maraming salamat po sa mga subscriber po namin at sa mga bago namin subscriber na patuloy po talagang umaangat, dumarami at nakikinig sa aming pong stasyon ito. Nasa 18,500 subscriber na po kami. Salamat po sa inyo sa mga lahat po na sumusuport. At supportahan lang po natin ang ating pong mga awitin na nire-release po namin ngayon. At patuloy na meron po kami i-release ngayong 2024. Yan, 2024. Marami po at ang iyong lingkod ay nakagawa na po muli ng mga awitin at inaano lang po namin, nililinis pa. So, at saka sa mga isa po sa mga aawit ay aming imbitahan ng iba. Sila naman po ay mga awit naman po. Ang mga awitin na ating pong nalikha, ito'y para sa ating Panginoon at para din po sa inyo mga kaprox. At basahin nyo lang po, nandito po. Yan, dyan, yan. At lumalabas na lang po dyan yung mga pwede nyo pong pakinggan. At kung gusto nyo mga playlist po kayo para tuloy-tuloy po, wala pong putol. At maging po sa podcast. Yan. Pwede kayo makinig, parang radyo nga po. At pwede nyo po kami mapanood din. Doon din po sa YouTube channel. At supportahan din po natin yung pong amin pong iba po namin platform. Yung din po yung amin pong page, ang EJMI Global Mission. At isa rin po ang EJMI Global. Yun, EJMI Global. Yan. So, meron pa po sa mga naka-out din po yung mga aming pong mga chords, mga lyrics, Ultimate Guitar. Yan, nandun na po yun. At sa mga iba pa po mga platform sa Spotify. Yan na yun. Pasensya na po at meron po kasi tiga-ayos po. Kasi okay, sorry po. At yun po, basta po, itap nyo lang po yung mga songs na gusto nyo pong makuha at mapag-aralan, ay lalabas na po, pati po yung mga pangalan ng mga singers, kung di po lumabas yung title. Yun lang po. At maraming pong muli salamat sa mga aming pong mga sumusubaybay sa buong mundo na. Ang aking pong nagpapasalamat sapagkat every week po, week ay dumarami po ang aming pong subscriber. Alam mo po mga kaprox, kahit isa, dalawa, tatlo, o kahit isa ay may nag-subscribe ay nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat kami sa inyo. Sapagkat ibig sabihin po ay tinatangkilik niyo po ninyo ang aming pong istasyon ito at ang aming pong EGMI Music. Ang Generation on Fire. Yan. Sorry Generation on Fire. Yan. Yun po yung aming pong tinatawag na EGMI Music. So yun po mga kaprox. At muli, papasalamat uli ako sa inyo sa oras na inyo pong binigay at nanood sa oras nito. At patuloy lamang po tayo sumabaybay sa lahat po na lalabas pa ngayong 2024. At muli, sa inyo po ang pagpapala at maging sa akin po at patuloy na tayo po lahat ay ingatan ng ating Diyos
ingatan sa lahat ng bagay, pagpalain tayo sa nais po nating dinadasal sa ating Panginoon ay ibibigay po yan ng ating Panginoon para sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyo, sa inyo po lahat, at patuloy na kayo po ay sumuybay sa aming pong stasyon ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Salamat po.